Okay. So, connection is weak. I hope na mag-proceed to, mag-push through to siya. Again, so we are live now. So, welcome sa Facebook live training na to. So, try natin check yung audio. Okay, guys. Welcome. Happy Tuesday to all. And by the way, my name is Hype Sanable, isang online entrepreneur or online marketer din. So ngayon gusto kong i-share yung isa sa mga na-learn ko being an internet entrepreneur for a couple of months. So it is the marketing mindset. So this Facebook live is only I would like to share some tips. Okay? Kung paano ba to? Yan. So, yun nga, gusto kong mag-share ng a couple of tips na pwede mong i-apply. Okay? So, I'm not saying na kailangan mong i-apply yung mga sasabihin ko dito. You needed to filter out. Okay? Kung ayaw mo, it's fine. But kung tingin mo kailangan mo to, then you needed to apply it right away. Okay? So, again, my name is Saite Sanable and welcome sa Facebook Live natin. So, medyo matagal-tagal din na hindi ako nakapag-Facebook Live dahil sa internet connection. So, medyo challenge yung internet connection natin dito sa Pilipinas ngayon. Kaya, even though may mga challenges sa life, we needed to push through if gusto talaga natin. Okay? Gusto mag-share. Yan, i-share ko lang muna sa timeline ko para makita ng iba. Okay. So, kung nakapasok ka na, I see na may mga viewers na. So, you can chat kung saan ka nanonood ngayon. Or you can say hi. Okay, so it's been a long time na hindi ako nakapag-Facebook live. And I really missed it. Kaya instead of creating a video, I decided na ito na lang yung gagawin ko para at least makita ng lahat agad. Kasi pag mag-video vlogging kasi napakatagal mag-render, tapos mag-edit ka pa. Yun ang mga ganun mga bagay. So, kaya ito, I decided na diretsuhin na lang sa Facebook. Okay, so again, yung topic tonight is yung mag-share lang ako ng marketing mindset. Kasi karamihan ng mga marketers ngayon is nag-fail sa ginagawa nila ng mga business and I was one of them. Okay, so hindi ako excuse doon. So guilty din ako sa ganung bagay kasi as a beginner, doon talaga magsisimula ang lahat na may mga challenges na darating. Kaya kung nagsisimula ka pa lang sa network marketing na business mo or kung kakasali mo pa lang sa team namin sa online marketing, then don't give up agad. Okay, so just continue na mag-aral, continue ni apply yung mga napag-aralan mo at don't stop. Okay, so don't stop na mag-apply ng mga inaral mo. So, mag-wait na ako ng mga couple of minutes more para marami yung makakita ng video nito para ma-share ko yung marketing mindset. Actually, tatlo lang yung gusto ko i-share ngayon. It's about our mindset in terms of marketing. Kasi, bakit gusto kong i-share ang video na to? Kasi yung goal ko, kung bakit ko ginawa yung video na to, para ma-aware yung mga kasamahan natin na mga marketers, online or offline marketing ka man, or nasa sales ka man, ma-aware kung ano ba talaga yung pwede nilang gawin. Okay? Kasi sa totoo lang, frustrated din ako na marketer before kasi noong 2013 is nag-join din ako sa isang offline marketing nang walang kaalam-alam, walang knowledge, walang experience, parang sabak lang ako doon dahil alam ko na kung mag-join ako, tapos may mapa-join akong isa, kikita ako. Tapos yung nung nag-join sa akin, magpapa-join ng isa, kikita din ako. Parang ganun yung nasa isip ko. Yun yung mindset ko dati nung nag-join ako sa isang network marketing.
So which is ano pala? Ito guys I know that you know that I care for you, and sabi nga nila na kung ang tao is totoong nagki-care sa'yo, sasabihin niya yung totoo. So ngayon sasabihin ko yung totoo na hindi dapat ganun yung magiging mindset natin in terms of marketing, okay? Especially kung kakasimula mo pa lang kasi marketing is not only is not si Francis. Ayos. Nice to hear that, Francis. Ayun, marketing is not only not only yung bebentahan mo sa sali, okay na, fights. Parang ganon. Okay na, fights na tayo. So, yayaman na ako. Hindi ganon. It's a process. Okay? So, marketing is a process. Dapat yan yung mindset. Okay ha, mindset na to ha, marketing mindset. Kailangan na isipin natin na marketing is a process. Hindi siya automatic na sales. Sa totoo lang ako, nung nag-join ako sa online marketing, kasi sa mga ka-team namin na nanonood ngayon, sa Ignition Marketing, especially sa One Dream team ko, sa team ko, hindi ako nagka-resulta agad nung nag-join ako sa online business. Okay, so it took me like a couple of months, mga ilang buwan, kasi hindi ko sineryoso nung una. Kasi nagtatrabaho pa ako as an ADSL engineer. Parang yun nga, parang paano mo yung on off, yung parang switch. Kung gusto ko lang trabahuin, tinatrabaho ko, ginagawa ko, pero pag ayaw ko, hindi ko ginagawa. Yung parang mga ganong bagay. So, lately ko lang na-realize na kailangan ko pala yung business na yon dahil gusto kong magkaroon ng time freedom and financial abundance. So, ganun mga bagay na yun. So, lately ko lang na-realize na nakakapagod yung ginagawa ko na parang hindi consistent yung nakuha kong result. Di ba nakakapagod pag ganun? Di nyo na-realize na nakakapagod pag nag-join kayo sa isang business, nag-invest ka na malaking pera, tapos hindi mo gagawin, nakakapagod talaga, promise. Kaya nung na-realize ko na na sayang yung in-invest ko at gusto ko nang magkaroon ng freedom kasi wala akong time freedom sa work ko before as an engineer. Hindi ko hawak yung oras ko, tapos nagkakasakit na din ako. Tapos, yun nga, wala akong time na every time na maglalabas yung mga kapatid ko, hindi ako nakakasama. Yung tipong mga ganong bagay. So, nung sineryoso ko yung business ko at naging religious ako sa pag-apply ng mga tips, ng mga strategies na tinuro dun sa training products namin, is dun ako dahan-dahan nagka-resulta. Okay? So, meaning nun, marketing talaga is really a process. Okay, so if you joined any marketing business, network marketing, or online marketing, dapat yun yung parating nasa isip mo. Kasi hindi naman get rich quick yung join mo eh. Nakakatuwa lang kasi maraming taong nagsasabi na legal ba yung ginagawa mong business? Parang ganun. Tapos naghahanap na mabilisang kitaan. So nakaka-confuse lang kasi naghahanap ng legal tapos naghahanap ng mabilis na kitaan. Okay? So, kung gusto mo ng legal na business talaga, dapat siguraduhin mo na kikita ka sa tamang pamamaraan at kikita ka with your own effort. Huwag kang maghanap ng business na madalian lang yung kitaan dahil paniguradong madalian din mawawala yung pera mo. Okay? So, yung dapat mong isipin in terms na maghanap ka ng business. Again, yung una, kailangan na isipin natin na marketing is a process. Okay, dapat i-internalize natin yan. Marketing is a process. So, ito yung isi-share ko ngayon. Parang ito yung na-realize ko. Na-realize ko lang ulit. Actually, medyo matagal ko nang nalaman, but di ba hindi natin maiwasan na may mga bagong knowledge na napapasok, may mga bagong mga information. So, parang natatabunan siya. So, kanina, nung nag-i-scroll ako sa notes ko, kasi every time na nag-aaral ako, inaaral ko yung business ko, is nag-take notes talaga ako para hindi ako ma-information overload. Parang gano'n. So, yung isang technique para hindi ka ma-overload ng information, isulat mo sa notebook, dapat may journal ka. Okay, so ito, yung malaking notebook ko. Ayan, malaking notebook talaga yan. Pang one time. Wait lang, hulog yung ballpen ko. Yun, so, ganun siya. Okay, so, ito yung mga elements na kailangan nating tandaan. Okay, as marketers, ito yung tatlong bagay na kailangan natin na isipin parate every time na ginagawa natin yung business.
Especially kung beginners ka pa lang, okay? Swerte ka kung beginners ka pa lang, beginner ka pa lang, tapos pinapanood mo tong video ngayon para, dahil magiging shortcut na yung process sa'yo. So, yung pinakauna na gawin mo as a marketer, di ba alam mo na marketing is a process. So, yung pinakaunang gawin mo as a marketer, you needed to build your audience. Okay, so paano yun? So, you needed to build your audience by providing goodwill or providing valuable information na ta-target doon sa mga target people mo or sa marketplace mo. Katulad, kung yung target mo is mga tao na, ibahin natin, mga tao na mahilig sa dogs, tapos yung binebenta mo is yung mga accessories ng tao ng aso, ng aso, yung mga pagkain ng aso, yung mga ganung bagay. So, gumawa ka ng isang article, gumawa ka ng isang napaka-valuable na article or content na mag-a-address doon sa problema ng mga target audience mo na mahilig sa aso. So, once na gagawin mo yon, yung content marketing na yon, content marketing kasi pag may binibigay kang value, gumawa ka ng content, binibigay mo sa mga prospect mo, that is content marketing. Okay? So, it's not that complicated. Content marketing, again, pag may ginawa kang content na nagpo-provide ng solution doon sa problema ng target market mo, that is content marketing. So, that's another way of building your audience. Yung isa pa, para i-build yung audience mo, para ma-influence mo yung audience mo, is pwede kang gumawa ng vlogs. Okay, so ano yung vlogs na yan? So, may iba't ibang uri ng vlogs. May written, may audio, may video. Okay, tatlo yun. Written, audio, and video. So, sa written vlog, yun yung parang nagsusulat ka lang na pwede mong gawin sa wordpress.com at blogger.com. Okay? So, mga free vlogging platform lang yon. So, pwede kang gumawa ng simpleng vlog doon muna. Mag-share ka lang ulit ng mga valuable information or yung mga nakakatulong sa mga target people or sa marketplace mo. Okay, so sa video blog is gumawa ka lang ng isang video, gaya nito, na marap ka lang sa camera, tapos mag-video ka, mag-share ka about mga valuable na information or valuable na details para sa mga target audience mo. So, yung video blogging. Sa audio blogging naman, if you heard of podcasting, so yun, na i-record mo lang yung boses mo sa cellphone mo, kahit anong cellphone man yan, tapos i-upload mo sa sa website na nagki-cater ng podcasting, yun yung pwedeng pang audio na vlogging. Okay, so ang daming paraan para magbigay ka ng content sa mga prospect mo, sa target market mo. Basta again, yung una is you needed to build your audience. Okay, building your audience is very important. So, it is vital sa journey mo as a marketer. Kailangan na isipin mo yan. Build your audience para makakonect ka, makapag-build ka ng relationship. At isa pa, yung pwede mong gawin para makapag-build ka ng audience is gumawa ka ng fan page. Kung wala ka pang ginawang fan page, pwede kang gumawa ng fan page sa Facebook. Madali lang yun. I-search mo lang sa Google, how to create fan page. Tapos doon, magbigay ka ng mga valuable na content doon sa fan page mo. Papuntahin mo yung mga tao doon. Tapos pwede kang mag-Facebook live, gaya nito. Kasi yung Facebook live, kahit na after nang mag-live ka, marirecord naman siya. At pwedeng ma-view ng mga tao once na mag-scroll sila dun sa fan page mo. Okay? So, do everything you can para i-build yung audience mo, para makapag-build ka ng relationship sa audience mo. Kasi importante na makapag-build ka ng trust. Importante na makilala ka ng mga audience mo na tao ka, hindi ka robot, hindi ka computer, at ikaw yung tao na credible, tao na maasahan, at alam nila na tao ka talaga na tunay. Okay? So, yung pinakauna. Right? So, yung pangalawa is engage. Engage with your audience. Diba? Yung una is nag-build ka na ng audience mo. So, sa engage is kailangan na be consistent. Magiging consistent ka sa pagbibigay ng value sa mga audience mo. Hindi na siya pang one-time, big time. Okay? Kasi sabi ko nga kanina na marketing is a process.
So, yun yung dapat na mindset na isipin mo. Kailangan na everyday na mag-engage ka sa mga prospect mo, na every time na may magko-comment doon sa ginawa mong fan page, ginawa mong content, is mag-reply ka. Every time na may magsisend sa'yo ng message or mag-inquire or mag-ask lang ng simple na question, okay, sagutin mo. Alright? So, kailangan na do everything you can in your power, okay, in your power, na mag-engage ka dun sa mga target audience mo, sa mga tao na nagkaroon ng interest sa'yo. Okay? So, engage. So, yung pangatlo is yun na. Once nakapag-build ka na ng audience, nakapag-build ka na ng relationship, once na consistent ka sa pag-engage sa kanila, consistent ka sa pagbibigay ng value, doon na, pwede mo na silang offeran. Bentahan mo sila. But take note, yung sales or pagbebenta is i-timing mo. Okay? I-timing mo, wag ka lang magbenta agad. Kasi yung nakikita ko ngayon, medyo naiinis ako kasi ang dami-daming tao na hindi ko kilala na nagtatag sa akin na binibentahan ako ng kung ano-ano. So yung ginagawa ko, ito isa din sa mga strategy ko, yung mga tao na nagtatag sa akin, mostly mga network marketers. Okay? So kung isa ka sa mga tao na piniem ko, ay yung goal ko lang or yung interest ko lang is matulungan ka para ma-save mo yung credibility mo as a marketer. Okay? So, yung ginagawa ko is message ko yung mga taong yun na nagtatag sa akin. Sinasabihan ko sila na, uy, nakikita ko na ganito na tinag mo ako sa Facebook. Medyo hindi kasi siya attractive para sa akin at hindi ako interested. So, hindi ako isa sa mga target people mo, or hindi ako isa sa mga tao na nag-raise ng hand, or hindi ako isa sa mga opportunity buyers ng business mo. Gusto mo bang matuto paano mag-online marketing ng maayos? Okay? So, yun yung intention ko na makatulong sa kanila. Okay, so once na yun nga, sabi nila na, yes ma'am, pwede, gusto kong matuto. Yun, binibigay ko yung mga content ko na ginawa ko sa vlog ko. Binibigay ko yun, no? At least nakapag-build ako ng relationship. At once na makita niya yung vlog ko mismo, is mag-scroll siya, malalaman niya, ang dami ko pala mga content doon. Tapos doon magjo-join na sila sa akin. Doon may sales ako. So, ganun yun. Yung sales is i-timing mo, tingnan mo ano yung needs ng mga prospect or ng mga target audience mo sa marketplace mo. Huwag kang basta-basta na magbenta ng products mo kung hindi naman nila kailangan. Isipin mo lang kung ikaw yung tao na binenta. Ito, common story na to, 'di ba? Kung narinig niyo na to, siguro alam niyo na yung story. Kung ikaw, kakakilala ko pa lang sa'yo, tapos ligawan kita, uy, ang pogi mo ang cute-cute mo, parang ganun. So, ang talino mo pa. So, pwede ba kitang ligawan? So, pwede bang tayo na? Di ba, feeling awkward? Ang sama, ang sagwa tingnan, or ang sagwa pakinggan na, who you? Sino ka? Bakit ba? Hindi kita sasagutin, syempre. Hindi mo ako sasagutin kung gagawin mo yun, kasi hindi mo pa ako kilala. Sino ka ba? Parang ganun. So, ganun siya sa pagbebenta. So, wag kang basta-basta magbenta ng products mo kung hindi naman kailangan. Okay? So, yun yung gusto kong i-share ngayon sa simpleng Facebook Live na to. I'm not sure kung ilang minutes na, pero yung goal ko is maging 30 minutes itong Facebook Live na to. So, tingnan ko nga. Dami namang icons niyan. Thank you sa mga icons sa mga yun siya guys. Basta isipin mo parate na marketing is really a process. So, kailangan mo mag-build ng audience, kailangan na mag-build ka ng relationship, ng trust, kailangan na i-engage mo sila parate, at huwag kang basta-basta magbenta. Once nagawa mo na yung dalawang yun, na build audience and engage, doon na, pwede mo na silang bentahan. Okay? So, wag mong isipin parate na pera yung mga tao na lalapit sa'yo. Kasi yun din yung parang mindset ko before na iniisip ko na, uy, may nag-inquire sa akin, pera naman na to. Pera na naman. So, yung tingin mo sa tao is pera. Parang hindi siya ganun ka motivating. Okay? So, yung parating
isipin mo is alalahanin mo parati yung intention mo. Kagaya ng ginagawa ko kasi marami na akong mga tao na nireject na nag-i-inquire sa akin, especially yung latest na ads na ginawa ko kasi ang dami-daming inquiries tapos um, yung iba is yung nakita lang nilang ads, di ko alam, baka nag-pass by lang sa timeline nila, tapos nag-i-inquire, tapos yun nga, kung ano-ano nang pinagsasabi. So, sinasabi ko na agad na, sorry pero mga seryoso kasi mga taong hinahanap ko, at hindi ako naghahanap ng mga tao na hindi willing mag-commit, at hindi willing na mag-take ng action every time na may papagawa ko. Kasi, yung goal ko sa team ko is magiging unstoppable. Yung team ko kasi, yung ginawa ko is, tinawag ko na One Dream Team kasi yun nga, isa kaming pangarap, magkaroon ng time freedom and financial abundance starting this year. Kaya yun, pinupush ko talaga na gawin nila yung kailangan nilang gawin kasi para naman sa kanila yung pinapagawa ko sa kanila, hindi naman para sa akin. So parang ganun yung intention mo dapat, na intention mo yung makatulong. So, hindi ko din entertain yung mga tao na mga negative. Okay? Kung negative yung mga tao nag-inquire sa'yo, reject mo na. Hindi mo na sila kailangan sa business mo. Baka mahawa pa yung buong team mo sa pagkanega ng mga tao yun. So, be careful sa mga tao na pipiliin mo sa business mo. Okay? So, wag kang, even though na interested talaga siya, kasi may mga tao talaga na sinasabi na interested ako sa business mo. Pero kung, yun nga, negative naman, yung mga ganong mindset kasi hindi mapipigilan. Pwede mong i-inspire sila, i-motivate, pero wag mong papasukin sa inner circle or sa core group mo. Kasi malakas kasi yung hatak ng negativity eh. Yung ginagawa ko kasi dito sa room ko is naglalagay talaga ako ng ng parang signage na prosperity thinking. Parang hindi lang siya think positive, but think prosperity. Kasi mas malaki yung impact pag mag-think prosperity ka, kasi mahahawa yung mga makakausap mo na magkakaroon din ng prosperity thinking. Okay? So, yun. I hope na may natutunan ka. Hi, JP Polling. Okay, thank you. Like kita. Okay, so Francis, parehas tayo. Oh, ang dami ko kasi experience sa marketing eh. Kaya, ang dami-dami ko ding failures, yung mga challenges. Hindi talaga napipigilan yung mga ganun, guys. Okay? So, wag ka lang mag-give up kasi sa marketing, yung labanan dito is kung gaano ka katatag. Okay, gaano ka katatag na mag-stay at gawin yung business mo regardless or no matter ano yung mangyayari, ano yung mga challenges na meron ka. Kasi may napapansin ako, especially sa team ko mismo, sa loob ng inner circle. Hindi ko naman sinabi na perfect yung team ko, okay? Sinasabi ko na yung mga situation na nangyayari sa team ko kasi gaya ng karamihan, normal na team lang din kami na may extraordinary na dreams, parang ganun. So may mga may mga tao na nagli-live or parang hindi na talaga ginagawa yung business or baka busy lang, may pinagkakaabalahan. Okay? And I understand those kind of people. But yung gusto ko lang na sabihin, okay, na regardless kung anong ginagawa mo ngayon or regardless kung ano yung gusto mong i-focus or ano yung pagkakaabalahan mo, huwag kang mag-give up sa dreams mo. Kasi importante talaga na may pangarap ka at you will really take action to achieve that dream no matter what. Kasi regardless of gaano kaganda pa man yung business mo, regardless of gaano ka katalino, regardless of gaano ka kagaling, like kung doctor ka ba, may PhD ka man, or kung ang dami mong information or ang dami mong nalalaman, kung wala kang pangarap, is kung wala kang purpose, kung wala kang gustong goal na makuha, especially this year, is parang magiging useless ang lahat. Okay? So, kung hindi kita kasi, nabubulol na ako. Kung hindi kita kasama sa team or kung member ka ng team namin or kung napanood mo lang yung video na to for some reason, nag-pass by sa timeline mo, yun nga, yung gusto kong sabihin na
don't give up on your dreams. Do everything you can para ma-achieve mo yung pangarap na yon. Kasi yung pangarap mo naman is hindi lang naman para sa iyo. Maraming taong nangangailangan sa iyo, kaya kailangan na gawin mo lahat ng mga kailangan mong gawin para matupad lang lahat ng mga yon. Okay, so yun ang gusto kong sabihin, and I really hope na na-inspire kita ngayon, at I really hope na may natutunan ka dito sa marketing mindset na tips ko. Okay, kasi ito talaga yung kailangan natin na isipin parate every time na ginagawa natin yung business natin. At ito din yung pinaka number one reason, okay, pinaka number one reason kaya maraming mga marketers ngayon nag-fail, nag-give up, kasi hindi nila naintindihan yung mindset behind marketing. Okay, so yun yung mindset behind marketing. Marketing is really a process. Alright? And by the way guys, tonight, 9 p.m., ako yung mag-share, okay, sa online training natin, or member ka ng team natin tonight. So yung gusto kong i-share yung core values. Okay, importante yung core values mo. Kung gusto mo talaga magkaroon ng resulta sa ginagawa mong business. Kasi nung time na parang na-discover ko yung core values ko, na-tap yung mga potential ko, yung inner potential, kaya nagagawa ko magkaroon ng resulta sa business ko. Yung nagawa ko is, I was able to earn 10,000 sa isang week. Tapos, ngayon nakakapag-produce na ako ng 100 na prospect or leads per day. Tapos, nakapag-close ako ng mga 2 to 3 person sa isang araw. Dahil tinap ko yung inner potential ko because of the core values na sinet ko sa sarili ko. So, I hope na makita kita mamayang gabi sa online training, that is 9 p.m. So, isi-share ko yung link sa replay ng Facebook Live na to. And I hope talaga makita kita kasi napaka-importante to, especially kung kakasimula mo pa lang as an entrepreneur. Okay, so kung hindi mo ako kilala, it's okay. Basta importante na mag-attend ka or mag-join ka sa online training mamaya. Kasi importante to. Ito yung core values. Ito magde-determine ng beliefs mo. Ito yung magde-determine kung hanggang saan mo kaya yung kayang gawin yung business mo. Okay? So, don't forget na i-like mo yung page ko sa Ipisinable and click on notification. I-click mo yun para ma-notify ka every time na may Facebook Live. Kasi ngayon, since may hinahabol ako ng mga videos, hindi ako makapag-Facebook Live every day. So, every time na mag-Facebook Live ako, ma-notify kayo, basta i-click mo lang yung all on. Okay? So, my desire, guys, is to help you all to share everything what I have learned sa journey ko or sa paglalakbay ko as an internet entrepreneur. And by the way, itong inaabangan ng lahat. Kasi maraming nag-comment sa akin doon sa shinare ko sa fanpage ko, how I was able to earn 10,000 per week. Okay? I was able to earn 10,000 per week and nakakuha ko ng 100 leads per day. 100 leads per day. So ngayon mga ilang leads na ba to? So marami na siya. Tapos yung budget ko lang is 1,600 sa Facebook ads. Ang lupit, di ba? So hindi kailangan na mag-spend ka ng marami para i-offer mo yung products mo. Kailangan talaga na you know your numbers, okay? So, it's a numbers game, gaya ng sinasabi ng mentor ko. Tapos ngayon ko lang medyo nagigets yung numbers game na yan. Kasi, yun nga, kahit na graduate ako ng engineering, medyo mahina pa rin ako sa numbers. And, yun, totoo yun. Mahina ako sa numbers. Kaya ngayon ito, gagawa ako ng video, guys, about it. So, abangan nyo lang. Kasi ipopost ko din sa fan page ko. At gagawa ko ng webinar by next week. Webinar, guys, how to earn 10,000 sa loob ng isang araw and produce 100 leads per day sa business mo or prospects sa business mo. And paano ka makapag-close ng mga 1 to 2 prospect per day. So, napaka-powerful, guys, nito kasi hindi mo na kailangan maghabol ng mga prospect
Okay? So, kasi ngayon, ang dami-daming breakthrough na nangyayari sa team namin kasi may niluluto kaming panibagong tools sa loob ng community namin. So, kung member ka ng community, siguro napanood mo na yung video number 1, yung The Millionaire Master Plan yesterday, last night. So, watch out for video number 2, guys, tomorrow, exclusive na webinar. Okay? Para sa mga team members lang. So, kung member ka ng team namin, ng community namin, make sure na i-check mo yung email mo or i-check mo yung private na group page natin sa IM para alam mo kung paano mo mapanood yung video number 2. So, yung video number 2, yung title ng video number 2 is, ano ba? How to earn your first 200,000 to 2 million income gamit ng internet. So, kung interested ka na na panoorin tong video na to kasi napakalaking tulong talaga nitong video na to sa totoo lang. Especially kung napapagod ka na sa ginagawa mo, maybe ito na yung breakthrough na inaantay mo. Okay? So, kung member ka ng team again, check our private page. Nandun nakalagay yung video number 1 kung hindi mo pa napanood. Again, video number 1, The Millionaire Master Plan. And yung video number 2, bukas, exclusive for members, is how to earn your first 200,000 to 2 million income gamit ng internet. At kung hindi ka pa member at gusto mong ma-take advantage ng mga videos na yon, yung video serye, pwede kang mag-comment below or pwede mo akong i-chat personally. Message mo ako at let's see kung makakahabol ka pa. Kung maging member ka kasi this week, there's a possibility na mahabol mo pa yung mga videos na yon, yung video serye. Okay? At isa pa guys, ito yung pinaka-aabangan at excited na kami. Sa August 27, magkakaroon ng breakthrough event yung team. Meaning nun is, magkikita tayo, okay? So, isa din ako sa magiging speaker doon. Nakaka-excite. At I hope guys na makita ko kayo in person kung member ka ng team. So, all you have to do is, i-click mo yung link na ibigay ko din mamaya sa'yo. Mag-register ka. So, sa ngayon, naka 40% off pa ata yung ticket. Sa Manila Pavilion. Manila Pavilion to, yung malapit sa Ocean Park. Okay, yung event, August 27, that is Saturday. Okay? So, I hope na magkita tayo and gusto naming i-share lahat ng mga nalalaman namin about online marketing, personal development, or improvement sa self. Kasi yun yung, yun yung gusto ko na about personality improvement. Okay, so I hope na magkita-kita tayo with the other coaches. Ang dami guys, ang daming attend at yung VIP sa mga gustong mag-VIP. Sorry to tell you na ubos na yung VIP. Napasobra pa nga eh. Pero okay lang yun guys. You still have the chance to join us on August 27. Live event, especially sa mga tao, dun sa mga nakausap ko kung may mga events ba na nagaganap. So, August 27, yung pinakamalaking event na mangyayari sa community natin. At hindi lang yun, kasi sa August 27, may papakita yung mentor ko na isang napakalaking master plan na tutulong sa'yo, especially kung isa kang marketer, kung ano yung pwede mong gawin para ma-improve yung business mo. So, he will show or reveal the unified solution. And kung member ka ng team, yun, Project Unity. Okay? So, yun lang guys tonight. And see you 9 p.m. sa online training natin. And have a blessed life. So, always live with passion and do everything you can to achieve your dreams. Okay? So, Dave Pisanabe here. Bye for now. Bye-bye.